Siya lang ang makukulong. Yan ang buwelta ni dating Senadora Laila de Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng payag ni Duterte sa kanya at sa International Criminal Court. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Ito ang palabang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos matanong sa kanyang programa sa SMNI. Sa pahayag ni dating Senadora Laila de Lima kagabi, iniisip niyang tumulong sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ni Duterte. Bagay na sinagot naman ng dating senadora. Sabi niya naman, magsasama na daw po kayo ng ICC. Ano kayang kasalanan ko? Did I commit any crime against humanity? Wala. So ano magiging basihan? Siya lang ang makukulong. Nauna nang sinabi ni De Lima na hindi niya pa napapatawad si Duterte. Naniniwala kasi siyang ang dating presidente ang may pakana kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon bago payagang makapagpiyansa at makalaya nitong Lunes. Dumistansya naman si Duterte sa desisyon ng korte sa matagumpay na bail petition ni De Lima. I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. Ngayong ika-4 na araw na malaya na si De Lima, Ako na lang sana na dito nga ako. Naghihirimi ang mga aking nagkita sila ng kanyang kaibigan at kaalyado sa politika na si former Vice President Leni Robredo sa Naga City, Camarines Sur. Mahigpit ang naging yakapan ng dalawa. Higit 1 oras din sila nagkwentuhan habang nanananghalian. Masayang-masaya ako na kahit napakatagal ng hustisya nangyari din, alam natin na mahabang panahon yung isinakripisyo, maraming nawala na hindi na mababalik, pero finally nakalabas na siya. Kwento pa ni Robredo, wala sila na pag-usapan ngayon tungkol sa politika. She deserves na bigyan muna ng panahon na yung personal affairs niya, ayusin niya, bago pa man isipin yung mga next steps for the opposition or next steps for the party. Mahabang panahon yung ika-catch up niya para sa sarili niya. So siguro sa kanilang kami mag-uusap kung ano yung halaga nito para sa mga kasamahan. Malugod ding ibinahagi ni Attorney Laila ang pagkikita nila ng kanyang 91 anyos na ina si Mami Norma makalipas ang 4 na taon. Hanggang sa pagkikita nila, hindi raw alam ng kanyang ina na nakulong siya. I said yes, di kita iiwanan. Kasi kung sasabihin kong lalong yun, iiyak yun and all that. Sa decision din yan ng kapatid ko, mga kapatid ko. Wag na lang natin sabihin sa mami kasi baka lalala yung kanyang health condition. Kaya nga pinalabas namin, galing nga ng US, kaya kunwari merong pasalubong na dollars. Bukod dyan, binisita rin ni De Lima ang puntod ng kanyang amang si Commission on Elections Commissioner Vicente De Lima. Ilang araw munang mananatili si De Lima sa Camarines Sur bago bumalik sa Maynila at asikasuhin ang kanyang kasong isasampa laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Magpapakulong na lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa humarap sa Sabina. Iginiit yan ng dating Pangulo kasunod ng pagpapatawag sa kanya ng piskalya sa Quezon City. Kaugnay ito sa reklamong grave threats na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Noong October 11, nang umano'y pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa programa sa SMNI. Dito ay pinagtanggol ni Duterte ang hinihinging confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Inulit yan ni Duterte kanina at saka nagpatutsada muli kay Castro hinggil sa nakukuha niyang budget. Inakusahan ng dating Pangulo na pinopondohan ni Castro ang mga makakaliwang grupong laban sa gobyerno. Hamon niya kay Castro at iba pang grupo ilabas ang kanilang book of accounts. Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Ito, Pastor, assuming lang na i-question ninyo yung confidential fund. Ngayon gusto ko i-question, buksan mo rin
ang libro ni Franz, pati yung mga left, saan nila binigay yung project nila na pera, saang project yan, at kung kaninong kamay binigay.